Kumusta mahal na mamumuhunan? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, Guru, Markets. Magsimula tayo sa summary data ng korporasyon. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung gusto mo, pwede mong itigil. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyon na pinag-uusapan ng mas detalyado. Ngayon suriin natin ang kasalukuyang pangunahing mga tagapagpahiwatig ng kumpanya. Blueprint Medicines Corp, ticker, VLA. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Hunyo 08, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya Blueprint Medicines Corp na bibilang sa subkategory. Oncology Targeted Therapy, 22 kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri na medyo kinatawan. Maghanap ng mga solusyon sa mga order sa dulo ng video na ito. Pangkalahatang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, -8 sa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 0.3 puntos. Kung titignan mo ito ng napakalawak, sa loob ng balangkas ng buong stock market sa kabuuan, makikita mo na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 8 puntos para sa kumpanya Blueprint Medicines Corp. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Blueprint Medicines Corp. At mga subkategory na kumpanya, nakikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang mga pagbabahagi Blueprint Medicines Corp. Nagpakita ng dynamics na 25.5%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 22%. Market capitalization ng isang korporasyon Blueprint Medicines nagkakahalaga ng $8.26 bilyong. Na may market capitalization na $53 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng $1.5 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $0.34 bilyon. Na may capitalization ng balance na $14 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng $14 bilyon. Pagkumpara sa shares ng stock exchange at balance sheet capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Blueprint Medicines sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 15.506%. Ang book value ay 2.381%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya sa ilalim ng pagsusuri ay nagkakahalaga ng $0.711 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 208% ng equity. Rating ng pananagutan sa pananalapi ng kumpanya, napakasama, -2 puntos. Ang stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo ay 0. Na may average para sa subkategory na 0. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, -2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $156 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $59 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 14.7. Ang average sa subkategory ay 7.8. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, -0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $560 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, -1 punto. Ang margin ng benta ay -27.7%,
na may average para sa subkategory na minus negatibo 16.1%. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 9.155%. Ito ay 69% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng 12,722,000 dolyar at sa subkategory na 7,512,000 dollars. Pagsusuri ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay minus negatibo 239,900 dollars. Average sa subkategory, minus 155,900 dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $866,000. Subkategory, $968,000. Benta sa bawat pagtatasa ng empleyado kumpara sa pagganap ng mga kumpanya sa subkategory, passable, minus 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 9.1%, kumpara sa average para sa subkategory na 8.3%. Teknikal na tagapagpahiwatig RESA 14 na nagpapakita ng antas na 76% para sa kumpanya Blueprint Medicines Corp. Para sa subkategory, ang antas na ito ay 65%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa $128. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $132. Pumunta tayo sa talahanayan ng pag-order. Magagamit ito sa lahat. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na dati nang ginawa sa isang partikular na season ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagsusuri sa Seguridad Blueprint Medicines. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng kalakalan sa pagbaba sa $127.85 bawat bahagi. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa gamit ang diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 100 at 9.6. Ang stop loss ay nakatakda sa 100 at 45.74. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng sesyon ng kalakalan noong Hulyo 08, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, YMEE, ang magiging pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang basic o ang pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng impormasyon at sanggunian, Guru Markets.